Magandang araw po mga minamahal na kapatid. Kung mapapansin niyo po medyo iba po yung setup natin. Ako lang po yung nandito and kasama po natin yung associate producer natin na si Jimbert. Unfortunately po kasi yung dapat po nating guest, isa po siyang counselor sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Alam naman po natin na sa Bicol po yun and alam po natin yung nangyaring trahedya na dulot po ni Bagyong Christine. So, kaya po siya hindi nakapunta. Ayun po pala, unang-una po nakikiramay po kami sa lahat po ng pamilyang naapektuhan, sa mga sa mga buhay na nasawi, sa mga pamilyang naiwan nila, sa lahat po ng binaha, basta lahat po ng naapektuhan nakikiramay po kami. Ah, may pag-asa pa po, may pag-asa pa po. Um Kaya rin po namin naisipang ituloy yung episode kahit po sa nangyaring cancellation dahil po naisip namin na magandang mapag-usapan na rin yung yung mga trahedyang nangyayari all over the world kasi parang tayo minsan nagkaka-perspective tayo na dito lang kung ano lang yung nasa immediate environment natin na nakikita natin sa Pilipinas, nangyayari na dun lang na-encapsulate yung parang, thought process natin. Pero kung yun nga, kung magzo-zoom out tayo tulad nung dating pangalan ng podcast is Epic Picture Podcast, yung big picture ba, mapapansin natin na all over the world medyo may sabay-sabay na nangyayari na parang mga trahedya, may it be, typhoons or earthquakes and isama na natin yung threat na nangyayari sa war. So parang, yun. So kaya po natin itutuloy ito. So ayun lang po, unang-una po paalala lang pala na siyempre po hindi naman ako scientist, wala pong eksperto sa'min dito. And pawang dalawang tao lamang po kami na marami lang tumatakbo sa isip na gusto lang mapagkuwentuhan yung mga nangyayari dito sa mundo natin at yun, kuwentuhan lang. So ano po ba yung mga update sa Christine as of now? Ngayon October 25 po ngayon. Paalis na po siya sa Philippine Area of Responsibility. And thankfully po kay Sierra Madre nagawa na yung role niya. Napahina niya talaga yung bagyo and marami po sigurong naligtas na buhay dahil po sa Sierra Madre. So ang galing talaga ng nature. Pero ang nakakatakot po is base po sa ibang mga meteorologist, may chance pa siyang bumalik. Nakakaloka yun kasi and ito pa yung yung chance niya pagbalik pwedeng mas malakas pa. So parang nakakatakot talaga. Pero hopefully, sana gumawa ulit ng miracle ang universe o si God na wag na. Lumihis na siya sa lahat ng landmass na pwede niyang dapuan. Pero ayun nga po, kaya ako rin naisip na ituloy yung episode dahil nga po parang minsan nga po tayo nagkakaroon tayo ng ang nagiging perception lang natin is yung nasa immediate environment natin which is yung nangyayari sa Pilipinas. Pero yun nga po bilang ang pangalan nga po ng podcast natin is Epic Picture Podcast, so tignan natin yung bigger picture. Kung titignan po natin ngayong buwan lang, ngayong October lang, may around nasa 7 na major catastrophes or intense typhoons, mga super typhoons na nangyari all over the world. Saan nga ba? Sa Mexico, yung nangyari lang nung kailan sa Milton, Florida, yung sa Greece ata, sa India, just recently, no mga last months pa, sa China, yung nangyari na flooding sa Dubai na sobrang bihira mangyari. So parang kung makikita natin, parang sabay-sabay sila, parang may mga intense na nangyayari. So parang ito rin naisip ko na pag tinignan mo siya on a bigger picture sa nangyayari sa buong mundo na hindi lang po sa natural calamities, isama pa natin dyan yung threat ng war na kumbaga mga major countries nagkakaroon na talaga ng dispute and konting na meron lang isang trigger na mangyayari, posible na talaga siya mangyari. So threat na talaga rin yung war sa atin. So kung titignan natin yung mundo natin, yung society natin o yung civilization natin, ang daming threat ngayon na dun nga sa from nature's perspective, nandiyan yung threat ng extreme climate change. Tapos isama pa natin yung sabay-sabay din na mga movement sa
tectonic plates natin and mga earthquakes at saka mga volcanic activities. Like katulad nung kailan dito, yung Mayon at saka yung Taal halos sabay lang silang nag-erupt. And marami pa pong nangyayari sa iba't ibang parts ng mundo na ganun din. Titignan natin yung nangyari nun sa Morocco, yung matinding earthquake na nangyari sa Morocco at saka yung nangyari rin sa baba yung matinding earthquake. Sa Japan, pero sa Japan normal naman. Pero ayun nga po, kung papansinin natin ngayon, parang mas madalas and mas maraming sabay-sabay na nangyayari sa mundo. Na medyo hindi naman ayoko na magbigay ng paranoia, pero para bang siguro magandang mabigyan na rin ng pansin na bakit parang may nangyayari on a bigger scale dito sa mundo natin na parang medyo alarming or para bang medyo matinding pagbabago, matinding adjustment yung kailangan natin pagdaanan. So para bang ito kwentuhan lang naman. So kumbaga ayoko na magpaka sobrang paranoid lang, parang conspiracy theorist na para bang may nangyayari dito sa mundo na parang hindi natin alam. Pero mas maganda siguro mapag-usapan natin siya sa iba't ibang perspektibo. Kasi may perspektibo syempre ng science, may perspektibo kunyari ng mga religion, at may perspektibo ng mga ibang belief system like mga New Age belief system and mga esoteric belief system. So siguro bilang yun nga na wala namang mahirap itukoy kung ano ba talaga yung nangyayari. All we can do is theorize. So ako, ang naisip ko maganda gawin is tignan natin from different perspective. From science, from religions, from esoteric. Para kwentuhan lang. Hindi ko rin alam yung pinaka-solution may offer dahil sino nga alam ba ako, wala rin naman. So, ngayon lang po, para mapagkwentuhan lang natin dahil kumbaga kasi, kung bibigyan natin pansin lahat, mapapansin na, yun nga, yung katulad nung itatitle ko dito, Times They Are A-Changing. Galing nga sa kanta ni Bob Dylan na, kung mapapansin naman po talaga natin, yun lang naman ang constant talaga sa existence natin dito sa mundo, yung pagbabago. And yung pagbabago, dapat lagi lang tayo maging handa dyan. Ngayon lang, ang kaya lang siya medyo na mabibigyan mo ng puna dahil medyo mabilis yung mga pagbabagong nangyayari. At ang tanong dyan, kung handa ba tayo dun sa mga pangyayari na yun? Kasi ako sa sarili ko, tatanungin ko, parang hindi rin naman nga talaga ako handa. At paano nga ba maghahanda? Ano ba muna sa tingin mo yung reason kung bakit? Ayun, Kung bakit mabilis yung pangyayari ng mga ano? Ayun, sige. Kung bakit nga ba mabilis yung pangyayari? Una, babalik po tayo. Hindi po ako eksperto base lang sa mga napapag-aralan ko. Yun nga, yung pagbabago sa mundo, yung climate change o yung basta buong pagbabago na nangyayari sa geophysical structure ng Earth, constant talaga nangyayari yun. Kung titignan po natin yung big history ng Earth, yung unang-unang form po ng Earth, puno lang ng magma, sobrang init po. Tapos lumamig, nagkaroon ng tubig, unti-unti nagkaroon ng land masses, tapos yung land masses, minsan magdidikit-dikit, minsan maghihiwa-hiwalay. Nagkaroon na tayo ng 5 ice age. At sa katunayan po, kahit i-research po to ngayon, nasa gitna pa po tayo ng huling ice age, yung 5th ice age po natin na nangyari around 5 to 3 million years ago ata. So kaya po tayo may mga yellow pa tayo sa mga poles natin kasi sila yung mga natirang yellow kasi natutunaw pa po sila. So, yung pagtutunaw po, yung kinakatakutan natin sa climate change ngayon na natutunaw yung mga yelo, matagal na pong nangyayari yun. Wala pa pong Homo sapiens, nagkakatunawan na po ng yelo. Ang alarming lang po ngayon sa nangyayari sa atin dito sa century na to is medyo mabilis yung pangyayari kahit sa big history or sa prehistory ng mundo. Yung pagtunaw nitong huling ice age na to is mas mabilis siya kumpara sa mga pagtunaw ng dati. Yung dati around, hindi ko alam kung hundreds of thousands years o million years din yung nangyaring pagtunaw. Ito parang, basta mabilis, yung sa details na lang, pwede na lang nating i-research pagka hindi ko rin alam yung detalye, pero nagiging mabilis yung pagbabago.
And yung kung titignan natin nga yung big picture nung nangyayari ngayon na mga extreme calamities, extreme typhoons, nangyayari yan dahil umiinit. So kumbaga yung cycle na nangyayari na yun sa mundo na magkakaroon ng panahon na sobrang lamig, tapos unti-unti siyang iinit. Pagka sobrang uminit siya, magkakaroon ng maraming typhoons, magkakaroon ng maraming floodings. Nangyayari na po talaga sa mundo yun. Ang tanong lang din po talaga doon is gaano ba tayong tao? Kasi ngayon, meron po tayo syempreng, yun nga po, yung anthropocentric perspective na syempre tayo po yung dominant species ngayon dito sa Earth. So, ang tanong lang po natin is yung mga changes ba na mangyayari sa Earth na normally naman talaga nangyayari is kaya ba nating tao? Kasi kung yun nga po, kung babalikan natin, yung sa Ice Age na lang po. Yung mismong Pilipinas po, napakarami na pong pinagdaanan na cycles niyan. Kung kunyari po, bibigay ko lang na trivia, yung Chocolate Hills po. Yung Chocolate Hills po, na-form yan dahil mga iba't ibang mga coral reefs and mga limestones and sandstones na finorm ng waves. Dahil pag sa ilalim po ng dagat, syempre yung waves, di ba? So parang yung mga hill na yan is nagsimula dun sa movement ng waves sa tubig nung nasa ilalim pa siya ng dagat. So ibig sabihin po, yung buong Bohol is dating nasa ilalim ng dagat. So yung cycle po na yon na mapupunta sa ilalim ng dagat yung isang landmass at aangat siya, nangyayari po talaga yon. Tapos yung kunyari yung kung paano po ba nakarating yung mga Homo luzonensis dito. Kasi 'di ba yung mga ancient hominids po galing po silang Africa. And nung panahon po ng Ice Age, nagkaroon po ng dahil pagka 'di ba po pagka lumalamig ang tubig, nagko-compress siya lalo. So kumbaga, bumaba po ang sea level nung panahon ng Ice Age. So nagkaroon ng mga land bridges. Yung mga land bridges na po yun po yung mga dinaanan ng mga hominids, hindi pa po Homo sapiens, hindi pa tao. Kaya po sila nakarating sa Pilipinas and sa ibang parts ng mundo. Marami pong naging land bridges nung panahon ng Ice Age. So, tapos po nung nawala na nung unti-unti natutunan yung Ice Age, tumataas ulit yung sea level, natanggal yung mga land bridges. Yung Palawan, dating land bridge yun eh. So ngayon, island na lang siya. So, yun nga po yung point ko na nangyayari talaga yung mga matinding pagbabago na yon. And, so parang, ang nakakatakot lang po talaga doon is, yung sa age po ba ng technology, sa age ng computer, sa age ng ganito, pagka nangyari ba yung mga bagay na ganon, and mabilis na pangyayari ng mga bagay na ganon, gaano ba ka-ready yung society or yung mundo as a whole, yung tao na hindi ko naman po sinasabi na yung mismo nangyayari ngayon is yun na. Pero parang kung titignan natin na from a scientific perspective na cycles na nangyayari na yung Earth dumadaan talaga siya sa cycles ng extreme weather changes and climate changes na magdudulot talaga yun ng extinction. Marami na naging extinction din sa mundo. And ngayon, hindi ko naman po sinasabi na ito nangyayari na to is yun na yun. Dahil wala lang. Parang kung may papag-connect mo lang na halos sabay-sabay, medyo mapapaano ka na, sana wag naman ito. And hindi ko rin naman sinasabing ito na yung parang ito na yung part ng series of events na yun. Kasi yun nga po pala, yung mga big changes na yun, nangyayari po yun like in hundreds of years and millions of years. So parang hindi naman po siya yung pinag-uusapan natin na para bang end of the world. Kasi po yung end of the world na usapan, kasi ngayon po hot topic yung end of the world eh. Kahit nga po si Bruno Mars at si Lady Gaga, gumawa na ng kanta dyan eh. So, tinignan ko yung next na Ice Age, mga 50,000 years to 100,000 years pa. Yung next. Ang pagkakaintindi ko, parang mas nagkakaroon ng, ewan kong pollution, mas nade-delay. Yung Ice Age? Oo. Hindi ko sure. Parang nabasa ko lang. Well, hindi ko pero ang sigurado kasi yung greenhouse gas is mas nakakapagpainit talaga ng mundo. Pero ang dami rin eh kasi kunyari yung contribution kunyari ng isang volcanic eruption lang. Ano yan? Yan yun. Yung mas nagde-delay pala ang iniisip natin kanina, 'di ba? Mas Well, ako yung sa Ice Age na susunod, hindi ko takot. Like kasi
panigurado yung next na ice age malabo pa. Pero yung mga extreme weather changes na mangyayari sa dulo ng ice age, na huling ice age na itong 5,000 years ago, doon ako natatakot. Na kasi yun yung aabutan natin kung sakali mang mangyayari na ngayon. Pero wala naman. Yun nga, kwentuhan lang. Pero yun nga, yung kunyari, yung kung bakit nga ba mas umiinit. Kasi mas ngayon, mas problema pa natin yung umiinit na mundo kaysa sa palamig eh. Di ba? Parang yun yung mas problema natin, mas umiinit na yung mundo eh. And dahil nga, kaya rin dumadami yung typhoons kasi mas umiinit yung mundo. Oo. Mas umiinit na mundo ngayon. Oo. So parang, kaya rin nga natatakot sila na yung ice caps natin sa, yung mga glaciers natin sa poles is natutunaw na. And pag natunaw yun, tataas yung sea level natin. Maraming kalupaan na masasubmerge ulit. Ayan, pero kung purely, well, ang sigurado po is yung, ay nga, kung babalik lang tayo dun sa cycles nga na nangyayari. May tao man o wala, nangyayari yung cycles. So, yun lang po yung point. Siguro, ilang beses ko na pinaulit-ulit na mangyayari yung cycles. And, yun nga po, pagka nangyayari yung mga cycles na yun, syempre, may mangyayari rin dun sa mga organisms na nandun sa mundo sa panahon ng extreme changes na yun. So, yung tao, hindi kung gaano ba tayo magsusurvive. Pero, yung ganito kabilis at yung ganito kasabay-sabay na idadagdag mo pa yung threat ng binibigay natin sa sarili natin, which is yung nuclear war, na kung i-imagine niyo lang po yung sa nuclear war. Noong 1940s po, nung pinasabog yung Nagasaki and Hiroshima, isang buong city na napulbos nila gamit yung technology ng atomic bomb. So, just imagine po ngayon kung gaano na lang po kalakas yung mga atomic bomb natin. At gaano karami. Kasi nung panahon na yun, Amerika lang ang meron. Ngayon, ilang bansa na yung meron. So, yun po yung parang, kung iisipin din natin na napakalaking, na kung baka ngayon hindi lang natin nabibigyan ng pansin. Hindi ko naman po nilalahat kasi may mga tao ring aware. Pero, yung threat po ng incoming war ngayon is hindi siya katulad ng threat ng mga nagdaang wars. Dahil ngayon, iba na yung power ng atomic bombs. Yun lang po, yung mga major countries na merong nuclear, may mag-trigger lang po ng isang tao. At pagka nagantihan, sigurado po yung humanity, hindi magsusurvive o yung society natin. Maaaring may mag-survive ng mga tao, pero yung society natin, kung ano sa pagkakilala natin sa society natin ngayon, hindi kaya mag-survive nun sa next nuclear war. And kung magpapakatotoo po tayo, kung titignan din natin yung big picture ng mundo, marami pong nagkaka-dispute na at damay-damay po yan. Parang tayo, kung gaano tayo kadamay sa US pagka nagkaroon ng gera ang China at US dahil nasa atin ang mga war bases nila. So yun po yung mga sabay-sabay na threat na yon. Kahit po sabihin na natin hindi na magpaka-paranoid na nangyayari na siya ngayon, alisin na natin yon, ilagay natin yung big picture na kailangan po natin maging aware dun sa mga possible na mangyayari na yon kasi para mapigilan natin or para makagawa tayo ng paraan, paano ba mag-adapt or paano ba mag-survive dun sa bagay na yun. Ako, all I can do is ask question and give points lang and wala rin po ako bibigyan ng solution dahil hindi naman po ako eksperto nga sa mga bagay-bagay na yan. Pero siguro po na kung ano man yung mabigay na impormasyon nito mga pag-uusapan natin, maaaring magbigay ng chain reaction into awareness and kung ano mang solution finding na pwede natin magawa. And kumbaga, kahit nga ilagay na natin sa micro perspective, dito na lang sa Pilipinas, kung ano man yung mga maliliit na pwede nating magawa para mapigilan pa yung mas matinding kasi yung mga matitinding epekto ng mga natural calamities ngayon. Kasi ngayon po sabay-sabay yan, hindi lang siya natural calamity dahil kung titignan po natin yung amount ng rains na nangyari ngayong taon dito sa Pilipinas dulot ng La Niña at El Niño at La Niña. Matindi naman po talaga. Pero hindi lang din po siya kasalanan ng nature kasi matindi rin po yung kumbaga yung maling urban planning, yung maling drainage system, deforestation. Lahat po 'yan nag-contribute kung bakit ganito rin kalala yung mga pinagdaanan. Ano pa ba yung mga ibang rason na naisip mo kung bakit nagkakaganito dito? Actually, wala. Pero ayun nga so parang at least kung doon po sa big cycle na mangyayari sa mundo is hindi natin siya mapipigilan.
hindi to sa mga mako-contribute tayo, kahit maliit na bagay man lang yun, siguro yung awareness, malaki na yung maitudulot na ano nun. And yun nga po, paulit, hindi po ako, ayoko po mag-cause ng paranoia. Kwentuhan lang po talaga to, pero kumbaga, awareness. Gusto ko lang po na makita natin, tignan natin, nabigay picture. Ano ba talaga yung nangyari sa mundo? Kung titignan nyo po, na kaya rin po ako nagkaroon ng konting kung bakit gusto kong mapag-usapan to. Kasi nung kailan po, nakapros ko lang yung page sa Facebook na, ayun, yung The Watchmen's Earth and Space Connection. Nakita ko lang po siya nung last week. Tapos parang weather report lang po siya na pinakita niya yung magiging impact ni typhoon. Wala pa pong pangalan na Christine kasi parang hindi pa siya napapag-usapan nandito sa Pilipinas. Pero ito po kasi international organization po ata to na parang mga meteorology sila. Parang, basta ang ginagawa lang po nila is yung mga weather report sa iba't ibang bansa, kinocompile nila, and sila rin ata, nag-a-analyze din sila ng sarili nilang weather report. Kinocompile lang nila. So parang ito po lahat, nung una po, akala ko sila parang conspiracy theorist na grupo lang din na parang mga paranoid. Pero nung tinignan ko po yung lalo na nung sinabi nila last week na matinding baha yung mangyayari sa Pilipinas, tapos nangyari nga. So parang nagkaroon ako. So tinignan ko sila ulit. Grabe yung reports nila all over the world. Yung nangyari sa Christine, hindi lang pala dito. Sa India, like nung kailan lang, kasabay lang po natin. So parang, tapos lalo na yun nga po, yung sa Milton, Florida na nangyari nung kailan lang, last week lang din yun. So para talaga silang sabay-sabay, na extreme na parang kasi yung Bicol po, di ba, sinasabi nila ngayon, na Bicol sanay bahain. Pero yung nangyari ngayon, ngayon lang nila na-experience yung ganong kalala. So yung nangyari rin sa Milton, Florida, ganon lang din. Kami, nung nangyari recently dito, yung Carina, dito sa Valenzuela, first time lang din yun. Inundoy kami dito hanggang Talampakan lang, pero ngayon, hanggang na siya. Hanggang dito na sa, almost sa second floor namin na parte nung bungalow namin. Never nangyari yun. So parang, ayun nga po, medyo, para lang mapag-usapan natin. And then, yun nga po, kung dun nga po sa sa mga big changes na mangyari, wala tayong magagawa. Pero siguro sa mga maliliit na may magagawa tayo. So, ayun po, balik lang tayo sa, ayun po, yung nasabi ko yung siguro yung from the scientific perspective nga na, hindi naman hardcore science to, na basta yun nga na, yung Earth po talaga, it goes through, dumadaan siya sa mga matinding pagbabago. And tayo, hindi tayo tumigil, nandun pa rin tayo sa matinding pagbabago. And ngayon, siguro may mga nagkakasabay-sabay lang talaga na major changes na kailangan natin mag-adapt. And ngayon po, yun nga po, kaya kung sinasabi na, yun nga po, nagbabago ang panahon. Kasi nga, obvious na po nakikita natin nagbabago talaga. Kasi kunyari, Dubai, babahain. Yung mga dito sa Philippines na hindi na binabaha na. Sa Amerika, grabe rin yung pagbabaha. Yung wildfires nung kailan, yung matitinding earthquake. So, ayun. Papag-usapan lang po natin na yun nga po yung iba't ibang perspective. So, yung sa science, ayun nga, pero ngayon po kasi sa consensus ng science, ang mas nasisisi pa talaga is tao. Dahil sa ginagawa. Totoo naman po talaga yun. Pero ako po sinasabi ko, hindi lang din yun. Kahit may impact ang tao o wala, mangyayari yung mga bagay. Pero yun nga po, Mas napapabilis lang ng mga tao. Mas napapabilis lang talaga ng tao. Kasi nga, yun nga, yung, kunyari, volcanic eruption. Yung carbon emission ng volcanic eruption, napakatindi. Like, ang mga nag-cause pala ng mga dating ice age, yung iba doon, majority, volcanic eruption na sabay-sabay din. Kasi nangyari, ang ginawa nila, di ba, ng ash, nagsabog ng ash, natakpan yung atmosphere. Natakpan yung atmosphere, di makapasok yung araw, lumamig. Kasi araw lang naman nagbibigay ng init sa atin . So, ganun din yung kakayahang paninira ng natural sa sarili niya. Like ng nature sa sarili niya. Like, so kumbaga, yes, may matindi yung contribution ng pagbaburn natin ng coal, ng fossil fuels. Talagang dapat magawa natin ng paraan paano ba maging sustainable yung society natin nang hindi tayo reliant sa carbon emissions. Kasi ngayon talaga sobrang reliant pa natin doon. Yun din kaya sinasabi ko na wala rin akong mabigay na options, na solution na immediate. Kasi
kung magpakatotoo tayo kahit yung mga environmentalist diyan. Kung magpakatotoo tayo kung kaya ba natin mag-survive na kunyari ipagbabawal na lang bigla ngayon yung fossil fuels. Wala na pwede gumamit ng gasolina, wala, hindi magsusurvive ang society, hindi pwede yun, hindi ubra yun. Kailangan natin unti-unting pagbabago ng sistema at ng sistema. Technically ng sistema ng technology para maging sustainable din siya kasi pag mabilisan, hindi rin siya sustainable kasi wala namang matibay na mabilisan parang gano'n. So, kumbaga yung ginagawa nila Elon Musk at mga ibang tao na sa sa solar power, sa may epekto yan pero ayun lang, parang nasa race tayo ngayon. Nasa race tayo ng technology and ng survivability natin sa mundo. Para bang ganun So parang ito, ang tanong na lang, kung sino ba mauuna? Like, makapaghanda ba tayo ng tama para makapag-adjust tayo sa mga matitinding changes? So ano pa ba? Ano ba mga maganda mapag-usapan na related dito sa calamities? Hindi, tapos ka na sa scientific. Oo, sa scientific. Pero yun nga po, basta yun nga, it goes through changes na ngayon po, kung punta lang tayo sa micro perspective, may isama ko lang. Ayun nga po yung El Nino at La Nina. Nangyayari naman po talaga El Nino at La Nina, 'di ba? Nung huling summer po is El Nino. Nitong ito pong pagpasok ng October, La Nina. Pero yung ngayon po, yung El Nino at La Nina na nangyayari ngayon, matindi po. Mas matindi siya sa mga nagdaang El Nino dati. So, ang number one factor po talaga kung bakit lumalakas ang typhoon is yung pag-init ng mundo. Medyo umiinit talaga ang mundo. So, yung pag-init na yun, hindi rin ako ganun ka-sure kung reversible pa ba siya ngayon. So, parang yun nga yung track na sinasabi ko na parang yung ganitong nangyayari na medyo mas extreme na yung mga weathers natin, parang I'm not sure kung like babalik pa ba yan na bigla na lang kalmado ulit. Na parang mas importante siguro, mas mahalaga na hindi, syempre mag-hope tayo dun na phase lang talaga to, na short term phase lang. Na hindi siya yung tipong kailangan natin mag-adjust yung mga intensity ng mga storms na pagdadaanan natin na susunod na moving forward to the future na puro medyo nasa ganitong level na. Wala ka siguro doon yun. Pero mas maganda nga, na rin talaga yung technology and tayo as individuals para doon sa mga mangyayari na yun. Pero ayun nga po na dahil nga po umiinit na yung mundo. Kaya lang po talaga siya nangyayari. Pero yung pag-init nga po, tulad ng sinabi ko, hindi lang po, wag din po nating sisihin lang din yung tao. Dahil nga po marami ring contribution ang mismong Earth kung bakit din umiinit ang mundo. At nangyayari naman po talaga yun. May tao o wala. Umiinit at lumalamig ang mundo. So, yung details po ng mga changes na nangyayari sa mundo, ay nga po, kung may dagdag ko lang, yung Pangea. Yung dati magkakadikit, naghiwalay. Bago yung Pangea, mayroon pang ibang supercontinent. So talagang, isipin mo, kung may society na nung nangyayari yung continental drift theory, may hirapan din sa adjustment yung tao nun, di ba? So yun lang po, pinaka-point lang po talaga nitong sinasabi ko na is dun sa mga changes sa mangyayari, kaya ba natin mag-adapt? Parang ganun. So, yung sa science po, maraming detalye yan. Yung binigay ko sobrang big picture na, sobrang macro perspective lang. Maraming detalye yan. Ayun pa, may dagdag ko lang din pala. Yung isa pang kinakatakot ng mga scientists and ng ibang mga pseudo-scientists din. Pero itong trivia na to is scientific fact talaga siya, yung Meltwater 1b. Yung Meltwater 1b around 12,000 years ago or 11,000 years ago, nagkaroon po ng matinding pag-init. Yung parang isang phase siya hindi ko alam kung ilang taon ba siya. Isang phase siya sa yun nga nung around 12,000 years ago na sumobra init na nagkaroon ng rapid na pagtunaw ng mga ice caps nga natin sa poles na nag-cause ng rapid na pagtaas din ng sea level natin. So parang and nung panahon na yun, maraming nangyaring extinction siguro, mga matitinding changes na nangyari sa mundo na nag-survive ang tao nag-survive ang tao, pero meron din mga theory na nagkaroon na ng civilization dati. Kasi parang 'di ba parang ang theory ng ibang mga theorist nga na
300,000 years na nag-exist ang Homo sapiens, bakit naman nung around 6,000 years or 7,000 years lang nila napag-decidean na parang naging capable ang utak ng tao para gumawa ng society? Yung form ng brain natin is matagal naman ng capable sa ganong processing, parang ganon yung sinasabi. So parang may mga possibility rin na nagkaroon na ng society or nagkaroon na nagkaroon na ng society before mangyari yung mga matitinding floodings noon na parang inire-relate nga ng iba na katulad si Graham Hancock na di ko rin alam kung matatawag ba siya scientist o basta author siya na inire-relate niya na yung nangyaring meltwater 1B o yung or ginagamit niya yung Younger Dryas period ata. May meltwater pulse. Yung meltwater pulse pala, oo. Ano nga ba dun sa anong nakaano diyan? Anong sabi diyan? Ayan, meltwater pulse 1B. Used by quaternary geologists, paleoclimatologists and oceanographers for a period of either rapid or just accelerated post-glacial sea level rise that some hypothesize to have occurred between 11,500 to 11,200 calendar years ago at the beginning of the Holocene and at the end of the Younger Dryas period. Yun nga, yung nasabi ko. Meltwater pulse 1B is also known as catastrophic rise event 2 in the Caribbean Sea. So, yun. Sige po, i-research nyo na lang. Pero, ayun nga po, na parang sinasabi, nung 12,000 years ago, nagkaroon ng rapid na pagtaas ng sea level at rapid na pag-init. And kung may tao nun, panigurado, kung may mga tao nun, matinding catastrophe yung pinagdaanan nila. Na parang kaya kami nagtuturi na meron ng baka may society na nung bago mangyari yon, tapos nung nangyari yon, na-reset yung mundo. Kaya parang bumalik lang yung history natin dun sa mga nag-survive na kaunti nung nangyari yung mga floodings na yon. Kaya nga parang ang ginagamit nila, kaya pupunta na po tayo dun sa mga medyo religious and esoteric perspectives na dito sa mga sinasabi ko, na parang ito medyo conspiracy theorist na to, pero medyo kwentuhan na lang na parang kung may society na nun, kung nangyari yung mga great catastrophes na yun all over the world, talaga marireset yung mundo. Kasi kunyari po kung lalagyan natin sa perspective natin ngayon na tayo may mga buildings na, may technology, may cellphone na, may sasakyan, sobrang modern na. Pagka nangyari yung gano'n, na kunyari magkaroon ng matinding catastrophe na masira lahat. Kunyari may matira lang na like 1,000 out of the billions of population ng mundo. Hindi naman nila basta-basta marireset na makakagawa na sila ng kotse, makakagawa na sila ng cellphone, makakagawa na sila ng kuryente. Kasi kahit ako, kunyari, tayo mag-survive dito, Jimbert. Hindi naman natin magagawa lahat ng nagawa natin kahit mag-survive tayo. So, talagang magkaka-reset talaga. Babalik talaga tayo technically sa Stone Ages. So, parang, yun po, yung isang perspective na, kaya nga po may re-recognize sa religion. Kasi yun nga po, sa lahat ng religions po all over the world, lahat ng major religions, meron silang great flood story. Kahit, di ba, kahit sa Catholics, which is kay Noah, sa India, sa China, sa Egypt, marami silang great flood stories. And yung story din ni Plato sa tawag dito, sa, ano nga ba yun? Atlantis. So talagang yung across our culture, talagang may konsepto tayo ng great flood. Ang tanong na lang dun is kung scientifically, isang event lang ba yung nangyari dun sa mga, parang ganito na kung merong istorya ang bawat culture at bawat religion sa Great Flood, parang most likely, di ba, parang titignan mo siya na, baka may nangyari naman nga talaga kasing Great Flood. Na yun lang yung interpretation nila, na dulot ni ganito, dulot ni ganyan, dulot ng ganyan, dulot ng ganitong diet ito. Pero kumbaga, kung lagyan natin sa ito, nagyari lang talaga yung meltwater 1B kunyari. O nangyari. So parang ang tanong na lang dyan is kung yung mga pinag-uusapan ba doon sa bawat religion na yun, na Great Flood, na kung totoo ba muna siya nangyari na experience ng mga ancient. So parang istorya lang nila.
Pero kung totoong nangyari yun, is ang tanong dyan, is kung yung tinutukoy ba ni Noah, tinutukoy nito sa mga, actually, ang Philippines may flood story din eh. Nakalimutan ko na lang kung ano eh. Next time, may aaralin natin yan. Na isang event lang ba yung tinutukoy niya? Na kumbaga, kung sabay-sabay ba nilang, kung isang event lang ba talaga yung pinagdaanan nila? Kasi pwede rin naman, yung great floods, dahil nga sabi ko, yung extreme weather changes na nangyayari sa mundo, is constant naman nangyayari yun in every part of the mundo. So, in every parts of the world. So, parang, pwede rin na yung mga great flood stories natin is nanggaling from different events of great flood sa specific area. So, kumbaga, yun nga po, hindi naman nga ako nagbibigay ng sagot. Nagbibigay lang ako ng mga pwedeng mapag-isipan para mga ganun. So, parang, yun po na, kung titignan natin from literature din, ng kahit yung mga oral history na lang at saka yung literature nga na may fascination din tayo lagi sa end of the world, o meron tayong fascination sa mga great changes nga or calamities sa story natin. And kung titignan naman po natin sa scientific perspective ng mundo natin, is nangyayari rin talaga yung mismong catastrophes na yun. So parang ako, nasa perception ko is sa akin lang, is yung mga dating tao, nagkaroon sila ng interpretation dun sa mga calamities na yun. Kaya nila nagawa yung mga istorya na yun. So parang, yes, fiction sila, yes, mythology sila, pero probably, meron din silang tinutukoy na totoong nangyaring event talaga sa mundo. So parang, ang patunay lang po talaga na mangyayari talaga yung mga changes na yun. Kasi cycle nga lang po yung nangyayari dito sa mundo. Hindi siya occurrence na isang beses lang nangyayari. Cycle yan eh. So parang, kung ito na ba yung mga nangyayari ba na ito na yun, is part to ng mga events na mga ganong, kumbaga, big changes na hindi ganong kadali mag-adapt? Or wala? As in talagang hiwa-hiwalay na bagyong Christine lang talaga to, tapos bumagyo lang sa na hindi sila interconnected events. Sana ganun lang, no? Pero doon nga, papasok na rin tayo sa spiritual perspective. Na kung papasok naman po tayo spiritual perspective, na yung mga nangyayari po dito sa mundo is hindi lang siya purely physical and geological, spiritual din siya. Na may kinalaman yung mga actions natin, yung karma natin. Na parang merong beliefs, like especially sa New Age beliefs and esoteric belief, na yun nga, may ira lagi. May irang nangyayari. Yung huling pinanggalingan nating age is Age of Pisces. Yung Age of Pisces is Age of Jesus Christ. Parang ganun lumalabas kasi 'di ba si Jesus Christ kaya rin tawag sa kanya Fisher of Men siya, 'di ba? Yung fish, 'di ba yung kahit logo ni Jesus Christ, fish din. Tapos so parang yung Age of Pisces, parang Age of Jesus Christ 'yon, parang Age of Belief, Age of Faith. Parang yun yung symbolism ng Pisces eh. So ngayon, magta-transition daw dun, Age of Aquarius. Yung Age of Aquarius na yan, sa iba't ibang belief, maraming theory. Sabi nila, nung 60s, mangyayari na yan. Ngayon, pwede rin mo rin interpret yung mga big changes na sinasabi nila na gano'n, na parang, yun nga, parang possible din kasi na yung mga tinutukoy na end of the world stories, like kunyari ng Revelations ng Catholics, is ini-interpret nila yung possible mangyari sa Earth, or siguro nagkaroon sila ng prophecy na posible mangyari sa Earth, na in-interpret nila as end of the world, or baka naman talaga change lang siya ng era. Hindi siya pagkatapos ng mundo, pagkatapos lang siya ng isang stage or phase sa mundo. So doon na papasok nga na yung na baka mangyari na nga yung Age of Aquarius. Napapunta na tayo doon sa Age of Aquarius, which is Age of the Water Bearer. Water. Tapos nangyayari natin ito, extreme na, pwede matunaw yun. So parang, wala lang, lang din, na parang kung i-connect mo siya doon sa mga ganun, papasok na raw po tayo sa Age of Aquarius. And yun nga, sa mangyayari, tuwing sa pagbabago ng era, lagi may matinding pagbabago. Katulad nung naging impact ni Jesus Christ. Kasi kung sa big
sa big picture ng timeline ng mundo, yung yung age of Pisces ni Jesus Christ, yung age of belief na sinasabi, ay klipa lang noon sa face ng mundo. Na kumbaga, yung perspective ng 2,000 years sa ilang ano na ba ang mundo? 4.5 billion years ba? So ano yung 2,000 sa perspective. So yun nga na yung pag tinignan natin on a condensed perspective yung timeline. Ang liit lang noon. So yung nangyayari sa atin ako yung kunyari yung sinasabi nila dati na posible nagsimula na yung Age of Aquarius ng 1960s. Maaring possible na totoo. And yung phase na yun, nangyayari pa rin hanggang ngayon. Yung transition na yun hanggang ngayon, maaring 4 years pala yun. Kasi kunyari nga yung sinasabi ko na yung sa perspective natin, yung bawat taon malaki yan. Pero sa perspective ng big history, wala yan. So yung kahit yung nangyari pagka yung mga extinction na nangyari, yung mga great extinction na nangyari sa mundo, hindi siya nangyari within like 10 years time. Like 100 years yun. Thousands of years na nangyari na unti-unting nauubos yung mga organisms nung panahon na yun. Isang taon lang na. So hindi siya, so maraming pwede. Pero ang kailangan natin makita yung nangyari ngayon is medyo extreme talaga. Na medyo parang kasi di ba parang, ito rin po parang gusto ko lang ma-relate na kwento. Parang iniisip mo, nag-i-start na extinction ngayon na possible na nag-i-start. Isa lang sa tumatakbo sa isip ko kasi marami naman tumatakbo sa isip ko kaya parang ako nagpo-point lang. Kasi may organization po ako na yun nga ang balita sa amin na sa totoo lang and last year pa nga binabalita to na yun nga na may mga mangyayaring araw shift sa mundo natin na medyo magkakaroon ng kailangang adjustment na matindi na sa amin is partly nga spiritual. So parang kailangan mong linisin yung karma mo dahil yung karma mo rin yung actions mo ngayon yung magdidictate kung anong may mangyayari sa'yo pagka nangyari yung shift na yon. So may ganung perspective nga. Pero ako hindi ko nga sinasabi dahil bilang ako isang seeker na skeptic lang lahat. Tinignan ko yung perspective. So parang nako-compartmentalize ko rin sila na parang ito yung perspective ng organization ko. Pero it doesn't mean na yun din yung fully pinaniwalaan ko. Pero kaya ako nga lang din po nga kinikwento to dahil bilang kwentuhan nga lang din. Dahil po last year, may mga messages po na binibigay sa amin na we have to beware of the incoming intensity of the El Nino and La Nina. Sinabihan kami na possible magka-brew yung mag-brew yung World War 3. Mag-brew yung World War 3 dahil sa mga mangyayari sa tension sa West and sa East. Wala pa po yung Russian war yung Ukraine-Russia war noon. Wala pa yung tension na nangyayari sa yung China at Amerika matagal na yan. Pero yung tension na nangyayari sa Taiwan, Philippines na ganito yung may almost nagiging brutal na sila. Wala pa yung nangyayari sa Israel. Medyo sinasabihan na kami ng ganun. Tapos, yun nga, yung mga earthquakes, medyo, yun nga po, last year po, around March, medyo binibigyan na kami ng messages na, yun nga, na the world will go into some changes this 2024. So, parang ako, nung una, sa totoo lang, natatakot ako kasi parang medyo parang nagiging conspiracy theory naman. Parang, sa totoo lang, in my perspective, kaya rin ako medyo hindi naging active nun. Dahil doon? Dahil sa gano'n, na parang baka nagkakos na ng paranoia or parang it's a very... Pero, nangyayari kasi. Parang nangyayari ngayon, lalo na ako, mismo naging biktima kami, yung bahay namin ng baha. So medyo ngayon, na parang papasecond thought ako na parang, sana naman, ako lang nagko-connect nito. Para sana wala naman talaga connection. Pero kung titignan mo kasi, nangyayari na talaga. Katulad nga po, yung kung may kikwento ko lang po, yung sa impending war. Kasi, yung nga po, yung sa Minesi sa amin, sabay-sabay sila. Like, war, yung threat na mundo na wars, yung natural calamities, and yung is siya talaga yung mangyayari with that shift of an era, na talaga siya yung mga meant na mangyari. Para mangyari yung shift na yun.
So parang yun yung sinasabi sa amin. So parang kailangan naming kailangan yung mga actions namin maging maganda sa karma namin para pag nangyari yung shift na yun, isa kami. Parang ikaw yung medyo makakapag-adjust, Pero yun nga po, bilang ako, rin po ako, may seeker ako, so ako sa science. So lahat yun, tinitignan ko lang as a perspective. Pero yung ayun nga po na yung mangyayaring kung may kwento ko lang, yung threat nga ng war. May friend po ako na siyempre hindi ko na lang po papangalanan na yung husband niya po is Irish military, army po. And nung umuwi po sila dito sa Pilipinas, nagkwentuhan lang po kami about sa training niya kasi nagtitraining po sila ngayon sa military. So, ako bilang podcaster, bigla ko lang siya tinanong, kung may kwento ko lang po, yun nga po, bali may college friend ko yun, yung college friend ko, yung napangasawa niya is Irish, so Irish military yung friend niya, yung husband niya. So, nung umuwi sila dito, hanggang out kami, nagkwentuhan lang kami. So, dahil nga nakwento niya na nag-training siya sa military ngayon, so immediately, pumasok sa akin kung paano ba sila nagpe-prepare sa World War. Kung naghahanda ba sila, kung may usapan ba sa military na kung naghahanda ba sila sa World War. Definitely. Yun ang sinagot niya, definitely yun ang main priority nila ngayon. Naghahanda ang buong mundo raw, hindi lang sila sa World War 3 ngayon. And kung ma-relate lang din po natin sa political climate naman, which is sa political climate ng US, dahil US ang pinaka-powerful na country ngayon, and sila rin na may hawak ng pinakamaraming nuclear weapons. Ang sinabi po sa amin, kwentuhan lang po hindi naman po military lang siya, hindi kumbaga kwentuhan lang po, basta kwento niya lang kung ano ang sabi niya po is, ang briefing daw po sa kanila is once na manalo si Trump, sobrang possible na po yung World War III. Like, almost close to sure na mangyayari siya. So parang ako, na parang nung usap-usapan nagtitraining siya, wala lang yun. Pero biglang, nung nabigay yung topic na ganun, may ganung usapan na... Ano mo na yung magiging reason? Bakit si Trump? Like, ano yung magiging... Hindi na siya nagbigay hindi na namin nag-go into detail siguro. Hindi ko na naitanong pero, kung titignan ko, ang theory ko, may dalawa lang possibility yan. Maaring si Trump is yung policies niya talaga is medyo delikado ganito na ngayon nga yung presidency niya at saka yung magiging policies niya na may kinalaman sa world trade is maraming iti-trigger na ibang bansa para magalit sa kanila. So, gigirahin sila. Isa rin is yung type ng psyche ni Trump. Na strongman siya na willing siyang gumamit ng threat, willing siyang gumamit ng para ma-meet yung which is to be an effective leader, kailangan din naman talaga. So parang ang sure diyan is pagka possible na pag may ginawa siyang economic sanction man o kung saan man o sa China man o saan naman na tawag dito na maaring gumamit si Trump din na parang si Trump yung may possibility gumamit na rin ng kamay na bakal. And pag ginamit niya kamay na bakal, imposibleng walang magre-retaliate din. So parang it's either siya yung mag-cause lang ng trigger ng ibang bansa na yung ibang bansa yung unang aatake o si mismong si Trump ang unang aatake dahil hindi nag-agree sa kanya yung ibang bansa. Yun lang sa theory ko pero hindi na nag-go into detail si basta siya. Ganun. Pero ang briefing sa kanila nung tinanong ko kung napapag-usapan mo, yun daw ang priority nila. At ang briefing sa kanila na pagka si Trump daw ang nangyari, most probably matutuloy na yung World War III. So parang ito po, yun nga po, ayoko naman mag-cause ng paranoia. Pero may ganun po. Nasabihin na natin kung totoo man siya o hindi, pero may ganung gumagalaw na usapan.
sa world arena natin. Na hindi lang naman siya basta-bastang kwentuhan lang, chismis lang sa nice brief yung mga military na ganun. So parang, yes, wala tayong magagawa, lalo na Pilipino, napakahina lang natin. Pero siguro yung awareness man lang na may mga ganun, malaki na yung magiging epekto sa atin. Kasi parang ako rin, pag sa mga ganito, pag nakikita ko yung mga ganitong bagay, well, ako kasi nga, sabi ko, overthinker talaga ako. So, and at the same time kasi, yun nga, lagi ko nasasabi dito, yung greatest pleasure ko sa buhay is yung connecting the dots, seeing patterns. So, parang, seeing patterns is quite my skill and also my curse. So, minsan, umaano rin ako kung paranoia lang ba to or talagang I'm seeing patterns. So parang itong mismong nangyayari na to is ganun din siya sa akin ngayon. Is para bang, dahil ba naturally overthinker lang ako, so minsan iniisip ko yung worst case scenario. Or ito yung isa sa mga bagay na nakita ko talaga yung patterns and mukhang nangyayari nga talaga. So parang, ayun nga po na kung sino makakapanood nito, awareness lang na may mga ganung usapan na yung mga nangyayari ngayon natural calamities, hindi lang yun yung mga worries natin. Na yung pending na World War III, isa rin siya sa medyo threat sa humanity na hindi na sa sobrang layo sa katotohanan. Na, so yun nga po, so parang yun nga yung sinasabi ko na parang ako, may dilemma rin ako sa sarili ko na parang ano ba? Ako ba? May magagawa ba ako? Wala naman. Mapipigilan mo ba yung nuclear war? Wala naman. Kung titignan mo on a bigger picture, ako wala naman magagawa. Yung mga natural calamities pa, mapipigilan ko ba? Hindi rin naman. Kahit maging handa ako, kung mangyari ba yung mga sobrang natitindi, gano'n rin baka handa para dun. Pero parang, yun po yung parang isang tanong din sa sarili ko. Kaya ako rin nung una pinag-isip ako kung gagawin. Kung like, okay lang din bang, like worthy bang gawin yung episode na to? Hindi. Is, saan ba tayo puposisyon? Like, saan naivety? Like, kung meron man may mga ganyan nangyayari, mas okay na lang ba na since wala naman tayong magagawa. Wala naman tayong power enough para may maging mapigil dun. Like, mag-pretend na lang tayo na wala. Or mag-pretend na lang tayo na isolated cases lang yung mga nangyayari. Na talagang wala, ganyan. Wala naman tayong magagawa. Like, yung ba yung piliin natin na naivety? Or, yung awareness. Na, ipaalam natin sa tao na, tignan nyo lang, medyo zoom out lang tayo ng onte. Zoom out lang tayo ng onte sa microscope. Tignan natin kung ito ba mga different events na nangyayari sabay-sabay na to, is it something interconnected or something isolated ba na iwahiwalay lang sila? Tapos, kung dun sa makikita nyo, kung ano makikita zoom out nyo, kung ano magiging sa tingin nyo dapat response para sa inyo, edi nasa sa inyo na yun. Pero ito po, yung kami, yung gagawin lang yung ginagawa lang namin, wala, para maging aware lang tayo siguro ng onte na tignan yung big picture. Kasi, sa gustuin naman natin at ayaw, pag nangyari yung mga bagay na yung mga napag-usapan natin, apektado lahat ng buhay natin. Sa gusto natin at ayaw, apektado talaga yung buhay natin sa mga mangyayari na yun. And, kung ngayon, maaring sa atin, kung mga nakapanood man nito, taga Metro Manila na hindi masyado na trahedya, ang daling tignan na parang isolated. Pero pag yung mga nasa Bicol ngayon, tsaka yung mga nasa Batangas na ganun, pag napag-usapan, yun na yun, parang seriously, na kung ano man yung mga nangyayari sa mundo, it's literally affecting our lives major. Na parang, na medyo nakakos din talaga siya ng takot. Pero tayo, naapektuhan tayo. Oo, kami dito. Konting bagyo. Sa akin lang, sa buong kwarto ko lang. Like 6 digits ang naging damages dito. So, nakakatakot kasi katulad nito, nung dati, bihira mangyari yun. Pero ngayon, within 3 months, ngayon, nung kailan, ulit dito, hindi na lang kasing taas nung kailan. Pero almost umabot na rin sa bahay namin. Kahapon lang. Dahil lang din sa buntot lang ni Christine. Pero normal, kumbaga parang hindi normal na bumabaha dyan sa tapat niya. Lalo na yung ganun. Yung ganun lang na parang, hindi kasi malakas talaga eh. Malakas talaga eh. Oh. Pero hindi normal. Kumbaga, hindi. Yung ganun kalakas, bihira dito. Tsaka yung baha rin eh. So parang, pero yung baha, maraming dito. Yung kunyari sa Valenzuela, marami ring cases niya. Like pwedeng, yun nga, yung napag-usapan na
maraming malfunctioning na floodgates. Mm. Kasi isolated lang din nangyari sa atin nun no? Pero, ayun nga, na yung ganong kalalakas na mga ulan, ganong kalalakas na hurricanes, ganong kalalakas na mga typhoon, mga sabay-sabay na bulkan na sumasabog sa iba't ibang parts ng mundo, tsaka yung mga lindol, tsaka yung gera, medyo alarming talaga siya dahil medyo, like, kahit sa news mo na lang tignan, kung gusto nyo i-fact check yung mga pinag-uusapan natin, yung mga tinukoy ko na nangyayari sabay-sabay, may Google at ChatGPT naman. Pwede nyo i-check kung totoo ba nangyayari yun. And nasa sa inyo na lang kung makikitaan nyo ba ng pattern yun. Kasi ako, yun nga, point ko sa akin, I'm kind of seeing a pattern. Pero yung kung nangyayari man yun na sabay-sabay, and relationship, yung nangyayari sabay-sabay, totoong nangyayari po na sabay-sabay talaga yun. So parang yun nga po, kung makikita nyo ng interconnectedness at ng pattern, or wala, nasa sa inyo na po yun. Pero yun nga po, awareness lang na kung sa mga papanood, subukan po nating lawakan yung pag-iisip natin dito sa mga nangyayari dahil ayun nga na yung nangyayari po na to medyo it's in a global scale. Hindi lang siya local. And ayun po, kasi parang napapag-usapan nga namin ni Jimbert na parang, di ba po may guest kami nung kailan na si Vince po, na siya, ang sinasabi niya po, ang primary goal niya talaga is maging prepper ngayon. Kung titignan niya yung sarili niya, prepper siya. Kasi parang sa belief system niya rin po, may mangyayari-ngari na mga intense changes and catastrophe. So siya, naghahanda siya dun. So kami po, nung kailan, nagbabaha dito, napag-usapan namin ni Jimbert. Nung napag-usapan natin yung pagiging prepper ni Vince, parang medyo, siyempre medyo strange kami dun sa information na parang kasi hindi naman din talaga ganun ka-normal yun. Yung ganung pero nung kailan napag-usapan namin ni Jimbert, what if kaya kung tayo medyo hindi natin siniseryoso hindi yung pagiging prepper. Hindi natin siniseryoso pagiging prepper. Pero pagka nangyari pala yung mga ganung bagay, tayo yung hindi handa, siya yung handa, di ba? So para mapupunta rin yung perspective na gano'n. Ako nga po, hindi ko rin alam. Kasi ako sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam sagot. Hindi ko rin nga alam kung ano ba solusyon na ginagawa ko eh. Pero para sa akin, yung pwede kong magawa is, ito, kung ano man yung platform na meron tayo, kahit maliit na platform lang, hindi kung ano man. Para at least, awareness lang ba sa naman nangyayari. Kasi parang, ito rin po pala, kasi, di ba yung mga prophecies po nga, na parang katulad nga, yung sinasabi ko, yung sa New Age o sa ibang mga iba't ibang belief system like kunyari nga po ilagay na natin sa major religions muna na sa Hare Krishna magkakaroon din ng gano'n ng major changes na parang technically end of the world. Tapos sa revelations ng Christianity magkakaroon din ng end of the world. May ganun din ba sa Hare Krishna? Oh, sa mga Gnostic beliefs magkakaroon din nga ng change of an era naman. Hindi na naman end of the world pero change of an era. Sa bawat, pero ito lang pala. Sa karamihan ng religion. Karamihan, halos lahat. Hindi lang karamihan. Lahat. Kahit hindi religion no? Kasi Hare Krishna hindi naman din siya religion daw di ba? Technically. Pero lahat ng belief system. Pero ganito kasi yan parang, belief system. lagyan ko lang din pala ng context. Kaya rin naman lahat, para sa akin hindi ko naman alam, ito, sariling analysis ko lang. Kaya rin naman lahat, may konsepto ng end of the world. Kasi, every religion has a story. And every story has an ending. Diba? So parang, naturally, kung flow siya ng istorya, kailangan magkaroon ng ending. And ending nun is, End of the world. kasi, siyempre, ang religion is, binibigyan niya ng istorya yung mundo So parang, ang naturaling end niya is katapusan ng mundo. So parang, una yun context lang. Pero kung lagay naman natin siya na parang medyo parang na ganyan. Na parang, kung titignan ako, kasi parang, ito rin, i-relate ko lang sa Game of Thrones. Kasi, di ba parang alam natin, great fiction, yung mga great fictional story, kaya sila great kasi nire-reflect nila yung tunay ng buhay. Parang, ang fiction is magandang salamin siya sa reality And yung Song of Ice and Fire o yung Game of Thrones nga ako sa pelikula.
sobrang sa akin nung pinapanood ko siya, sobrang gandang mirror niya sa reality. Kasi parang doon, 'di ba, meron silang politics, meron din silang belief system, and may magic din, may mga gano'n, may mga Napanood. oo, basta gano'n. Tapos isang key concept doon sa Game of Thrones, different belief system, yung iba't ibang religion din, may mga iba't ibang religion din, mga yung sa ano ba yun? Yung Red God ba yun? Basta ba yun? Tapos yung The Seven Gods. Basta may iba't ibang, hindi ko na lang basta may iba't ibang religion doon. Tapos sa bawat religion na yon, meron silang prophecy. May kanya-kanya silang prophecy, iba't ibang storya. Pero yung pala nagli-lead na isang story lang o isang tao lang yung tinutukoy nila. Yung Azor Ahai nga, o parang yung parang technically yung si Jon Snow doon, o yung si Jesus Christ, yung Savior doon, yung chosen one doon. Iba't ibang religion, may kanya-kanyang istorya ng prophecy, pero nauwi na isang event lang pala yung tinutukoy nila. So doon ko lang din na i-relate to, na yung sinasabi ko nga na bawat religion, may kanya-kanya silang interpretation. Oo. Nung yung Great Flood nangyari. Pero after Great Flood, meron pa silang mga prophecy na mangyayari. Na yun yung maging katapusan ng mundo. O sa ibang belief, magiging change of an era. So parang natatakot na din ako na kung sa akin, sa perspective, gano'n ba ka-genius si George R. Martin na like parang gano'n din ba yung view niya na talaga na parang kunyari na may nakikita siyang possibility na yung mga iba't ibang prophecies from different belief systems sa mundo is talking about one thing, and mangyayari rin talaga yung mangyayari na yun. O yung mga series of events na mangyayari na yun. So parang ako, isa rin yun sa tumatakbo sa isip ko na medyo nakakatakot din. Pero ayun nga po na so parang ayun na ito bilang kwentuhan nga lang na may gano'n na parang yung science may sinasabi na ito yung kapupuntahan ng mundo, at yun nga rin yung mismo nangyayari na dito, na yung mga bagyo naman yan, scientific naman yan, mga tunay real occurrence naman yan. Tapos meron ding mga prophecies and beliefs na medyo sinasabi rin sila na medyo nag-a-align din sa mga nangyayari ngayon, na itong intense catastrophes and incoming war. Tapos yun nga na kung titignan din natin yung kahit sa oral history na lang ng mundo, may ganun din. Ayun na lang po pala. Bali, para i-finalize na lang din po tong kasi basahin naman po yung point, kung isa-summarize ko lang na ito may nangyari yung Christine na matinding trahedya, and kakapangyari lang din ng mga nangyari sa ibang bansa like sa Florida, sa US, sa India at saka sa Middle East. So parang kaya ko po ikinonekta na medyo parang may sabay-sabay na nangyayari na sama na natin yung mga earthquakes, volcanic eruptions, tapos yung impending war. Tapos inirelate ko siya dun sa mga belief system nga na may interpretation yung bawat culture at iba't ibang religion sa mga possible na nangyari sa past natin, and sa theory nila o sa prophecies nila na mangyayari sa future natin. Na medyo kung i-relate natin is medyo nag-a-align dun sa mga current events na nangyayari nga. So parang ang siguro magiging pinaka-point lang talaga, which is hindi ko rin naman talaga alam, pero kung ang takot nga po natin, ang worry natin is kung nangyayari na ba talaga yung mga yun, at kung mangyayari na yun is kaya ba nating mga tao o ng society sumabay sa mga pangyayari na yun, is ang pinaka-point nga rin po nito is papasok na rin siguro sa philosophy, na kasi nga kung wala naman tayong magagawa na big picture, siguro may mga taong ambitious enough like sila Elon Musk and all na willing gumawa talaga ng actions to prevent that. Pero yung para sa sarili na lang natin, yun nga po yung point ko dun sa belief system ko na kailangan na kami pinag-iingat nila kami sa mga actions namin, lalo na ngayon na maging gumawa kami ng mga actions na mas harmonious sa mundo, sa lahat,
para yung maging karma namin kung sakali man mangyari na yung yung mga changes na yun is medyo maganda yung maging karma sa amin. So parang alisin na natin yung medyo ganun. Kung ilagay naman po natin sa reality, napaka-importante naman po talaga na yung harmony ng tao sa mundo. Na tayo pong mga tao, yun nga po yung sabi ko, anthropocentric perspective na masyado nating tinitignan lang yung sarili natin bilang tao na parang tayo ang pinaka-importante dito sa mundo kasi tayo ang leader dito sa mundo, tayo ang hari dito. Pero sa totoo lang, wala. Kasi bacteria talaga ang tunay na hari ng mundo. Like, even before nagkaroon ng tao, bacteria na ang pinaka may hawak ng mundo. Lahat ng tao pag namatay, bacteria rin ang kakain sa atin. So, hindi, illusion lang natin na tayo ang pinaka-importanting organism dito sa mundo. So parang ang mahalaga po is talaga mabuhay tayo in harmony sa lahat ng bagay. Sa lahat ng tao, dito sa environment. So kung nga po, sabi ko, wala tayong magagawang malaking bagay pero at least kung maging aware man lang po tayo sa mga simple actions natin na alam natin na on a great na alam natin na mag-i-impact siya sa mundo. Like yun nga po, paggamit ng mga sustainable na mga gamit, pag-iwas sa pagtatapon ng basura sa maling lugar. Yung mga simpleng actions po yun, ang sigurado dun na yung mga floodings natin, kung magiging mas aware tayo doon, mas babagal siguro yun. At basta yun nga po Doon sa pag-contribute ng konti. Oo, yung pag-contribute ng konti, yun lang naman din talaga na parang mas maging conscious lang tayo na oo nga, mukhang mangyayari talaga, mukhang may mga ganong, may mga na kahit alisin na nga natin na kung ngayon na ba siya, na kung ganun na ba talaga yung nangyayari. Pero alam natin na papunta yung mundo dun sa mga pagbabago na yun. And meron din talagang contribution yung tao kung bakit bibilis at babagal yun. So tayo, kung ano man yung magagawa nating power, doon na lang tayo gumalaw kung saan lang tayo may power. Which is, yun lang, sa basic na pagtatapon lang, sa pagtatapon ng basura. At importante po pala, ito, malapit ng eleksyon. Guys, ito po mga nangyayari sa atin, yes, natural calamity ito mga to. Ito mga nangyayari sa atin, hindi naman din talaga natin control. Hindi naman natin sinisisi yung mga mga politiko natin sa mga nangyaring pagbaha, mga nangyaring matitinding bagyo. Pero guys, maniwala kayo sa akin. Yung mga pipiliin nating leader, napaka-importante na magiging role nila sa mga pagbabagong mangyayaring to. Kung mangyayari man. So para ngayon po, kung ang dami na sa atin nakakita na mismo tayo, naapektuhan na. So siguro mas magandang sampal na sa atin to para mas mamili ng tama at mas mabusising mamili na kung sino ba yung mga iluluklok natin. Dahil kumbaga political pa rin po dahil leadership eh. Kailangan pa rin natin mag-rely sa magiging desisyon ng mga leader natin kung paano ba magta-transition dun sa mga nangyayari sa mundo. So parang guys, this is really a call na maging mapanuri po tayo sa mga iboboto nating mga leader. Napaka-importante po nun. Lalo na sa mga nangyayari ngayon. So, ayun nga po. Tapos babalik lang po talaga na kung ilalagay nga po natin dun sa sinasabi ko kanina, yung sa karma na nangyayari dito. Ang point nga rin po pala, yun pala, yun din po sa belief system namin. Pero hindi naman isolated lang sa belief system namin yun. Technically, sa New Age belief system. Ngayon nga po talaga is karmic stage. Paano karmic stage? Karmic stage. So, kumbaga, ito yung panahon ng medyo sa dulo tayo ng isang cycle. So, parang yung mga actions ng mga dating tao, ng mga kaninu-ninuan mo, pati actions mo, medyo dito parang dito na yung pagbalik ng karma. So,
Pati Ano yung mga resulta? pati actions ng mga ancestors natin, medyo dala natin ngayon. According to that belief, hindi ko sinasabing yun yung totoo dahil nga syempre wala naman. So parang ayun nga po, nasa kung sa basic lang po, nasabi ko live harmoniously with the earth. So parang ayun na po na siguro kung papasimplin lang natin, maging mapagmahal lang po tayo. Pairalin lang natin yung pagmamahal sa lahat, pagmamahal sa kalikasan, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa sarili. Kasi kung mahal mo rin sarili mo, magiging handa ka rin sa mga bagay na posible mangyari, di ba? So parang, yun pa rin po, babalik pa rin sa golden rule na kung may pinaka-importante mang magawa na actions sa mga nangyari ngayon, na siguradong may maganda magiging epekto is pairalin lagi yung pagmamahal. And yun naman po lagi yung mensahe ko dito, kaya nga minamahal na kapatid. Spread love. Na siguro po, kung sa bawat action sa gagawin natin, papairalin natin pagmamahal, siguro po kahit sobrang idealistic po nito, pero sigurado po kung meron mang isang bagay na makakapagpigil, kung doon masasigurado kahit yung sa World War III na lang. Pagmamahal po yung makakapagpigil nun. Wala pong ibang bagay na makakapigil nun, sigurado ako. Kasi kung simpleng logic lang ang pagbabasihan natin, ang daming pwede maging rason kung bakit tayo dapat lumaban. Pero yung pagmamahal, yun yung bagay na hindi mo na kailangan lagyan ng logic. Technically, yun na lang. Kailangan mo lang pairalin yung pagmamahal. Pero hindi siya ganun kasimple. Alam ko hindi siya ganun kasimple. Pero at least, siguro kung sino man makakarinig nito at pagka narinig na ito, mas maging mapagmahal sila sa bawat action kasi natatakot sila. Siguro sabihin natin, matakot kayo sa karma nyo. Hindi natin alam yung pwede maging ripple effect nun. Pero ang sigurado nga po ako na ngayon, yung pakikipagkapwa, yung pagpili ng tamang mga iluluklok sa darating na pagiging aware po, siguro simpleng pagiging handa at pagiging aware sa mga nangyayari. Wag lang po dito sa Pilipinas, sa buong mundo kasi ayun nga po, cheesy lang din ang sinabi ko na biglang mauuwi sa pagmamahal. Pero yun nga po kasi, syempre part pa rin ako ng belief system. So, yun naman din talaga. Tsaka kung titignan naman na talaga natin yung detalye, kung puro pagmamahal yung papairali natin kahit sa mga simpleng detalye na yun. Kunyari po kami, nung kami nasalanta dito, yung kapitbahay po namin na kahit di namin sila masyado nakaka-interact, nung sumaklolo kami sa kanila dahil yung buong bahay namin lulubog na, tinanggap nila kami. Pagmamahal yun. And yun nga po yun nga po, kung ilalagay na natin doon sa spiritual nga na perspective na sinasabi ko, is yung mga actions na gagawin natin ngayon is pwede siya mag-contribute na kung ano ba yung kakahantungan natin pagka nangyari na yung major changes na yung nangyayari na yun. So parang yun nga po, ang key lang nun is puro pagmamahal yung pairalin natin. Kasi yung pagmamahal, hindi tayo tatalunin nun. Tapos yun nga po na magluklok tayo ng mga tamang leader dahil sila yung mga magdi-decide sa mga kakapuntahan ng society natin in the future. Hindi lang din po ito sa Pilipinas. Kahit po yung mga Pilipino na makakapanood natin sa ibang bansa, yun nga po, katulad yung sinabi ko, may usap-usapan. Ayoko naman po, sa totoo lang, ayoko makialam sa politics ng US. Pero kung may nga po, ulitin ko lang, yung military po sa Ireland, na may briefing sa kanila na pag si Trump daw yung nanalo na as president, possible na talaga yung World War III. Hindi ko alam kung gaano ba talaga katotoo yun. Pero maibigay lang natin yung impormasyon na yan. Tapos po, yun nga po, yun na lagi rin po tayo maging aware, maging mulat, na hindi naman po siguro basta pagiging paranoid lang yung alamin mo lang yung nangyayari sa mundo. Dahil, yun nga po, sabi ko, sa ayaw at sa gusto natin, apektado tayo dun eh. So parang mas magandang aware tayo sa nangyayari sa mundo kasi mas makaka-act tayo appropriately kung aware tayo sa nangyayari sa mundo. And yun nga po, nasa sa inyo na lang po yung kung yung mga nakikita nyo ba na nangyayari sa mundo is interconnected or hindi. So, ayun, bali, tapos na yung episode. Yun lang naman, bali, ayun lang po, sa totoo lang po talaga kasi,
Ayun po, yung kumbaga hindi, sa totoo lang po kasi nga, for quite a long time already, nagsimula pa lang yung giyera sa Russia. Medyo ito na yung mga tumatakbo sa isip ko. Kaya naisip ko rin gawin na 'tong episode na 'to kasi tumatakbo sa isip ko 'to na parang, uy, parang nagkakatotoo yung mini-message sa'kin, Tapos unti-unti nadagdagan, giyera sa Israel, tapos ito nga nung binaha kami, tapos yung mga nabalitaan kong flooding sa ganyan. So, parang pumatong ng pumatong dun na para bang naano na ako na, talaga bang parang siguro hindi, siyempre tumatakbo na sa isip ko. So, medyo sa'kin it's worrisome na. Pero kaya ako naisip 'to dahil parang siguro since ayun nga, marami na rin taong naapektuhan, hindi lang dito sa Pilipinas ngayong mismong moment na 'to. O siguro hindi na rin masama kung mapag-usapan lang ba yung perspective. Ulitin ko nga lang po, hindi po ako nagbigay ng solusyon, ng sagot. Nagbigay lang po ako ng iba't ibang perspektibo na pwede natin tignan. So, ayun po. Guys, maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood at sumuporta. Kung umabot kayo sa dulo, bilib ako sa inyo. Okay.